Uminom ka ng bawang na may pulot sa umaga araw-araw sa loob ng 3 linggo, mayroong nakakagulat na mangyayari sa iyong katawan. Tingnan mo, hindi lang ito tungkol sa mas maraming enerhiya o mas magandang pagtunaw. Tinutukoy ko ay mga pagbabagong mararamdaman mo. Pero pati na rin yung mga nangyayari sa loob ng katawan mo. Pinoprotektahan ang iyong puso, nililinis ang iyong mga ugat, pinapalakas ang iyong memorya. Mga pagbabagong alam na iyong mga ninuno at nayon ay pinapatunayan ng modernong siyensya. Mag-ingat, dahil kung mali ang paghahanda o pag-inom mo nito, maaaring hindi ito umepekto. May iba pa. May mga taong hindi pwedeng uminom nito, kaya dapat mong malaman agad bago ka magsimula. Kaya manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, dahil ipapakita ko mismo kung ano mangyayari sa iyo linggo-linggo, pati na kung paano ito ihanda ng tama. At higit sa lahat, sasagutin ko lahat ng mga tanong na madalas itanong ng lahat na siyang ibabahagi ko ngayon. Ginamit ito ng ating mga lolo, lola at ninuno sa maraming siglo. Alam nila ang bisa ng simpleng kombinasyong ito at ipinapasa ang lihim na ito sa bawat henerasyon. Ang bawang at pulot kapag ininom ng walang laman ng tiyan ay makapangyarihang natural na gamot. Ngunit dapat alam mo kung paano ito gamitin ng tama. Simulan natin sa pag-unawa kung anong nangyayari sa katawan mo kapag tama ang pag-inom nito. Isa sa benepisyo ng pag-inom ng bawang na may pulot ay ang magandang epekto nito sa kalusugan ng puso. Ang bawang ay may sangkap na tinatawag na alitsina na nagsisilbing proteksyon para sa puso. Pinaparelax dito ang mga daluyan ng dugo, pinapabuti ang sirkulasyon at nakakatulong sa pagpapababa ng presyon. Bukod pa rito, nililinis ng bawang ang iyong mga ugat, pinapababa ang masamang kolesterol, yung nagbabara sa mga ugat at nagpapatas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Napatunayan ito noong 2016 sa isang siyentipikong pag-aaral na nagpakita ng 15% na pagbaba sa antas ng kolesterol ng mga taong umiinom ng bawang araw-araw. Ngayon, pagsamahin mo pa yan sa pulot. Hindi lang masarap ang sangkap na ito. Puno rin ito ng mga antioxidant na tumutulong protektahan ng iyong puso laban sa pagtanda at pag-ipon ng taba sa mga ugat. Bukod pa rito, nakakatulong ang pulot na pataasin ang good cholesterol na nagsisilbing panangga para sa iyong puso. Kapag pinagsama mo ang bawang at pulot, lalo na kapag walang laman ang tiyan, nakakabilib ang resulta. Tinutulungan ng pulot ang katawan mong mas maabsorb ang mga sangkap ng bawang. Kaya mas malakas ang epekto nito. Ibig sabihin nito, mas nagiging malusog ang iyong mga ugat, gumaganda ang sirkulasyon, at malaki ang nababawas sa panganib ng malulubang sakit gaya ng atake sa puso. Isa pang napakagandang benepisyo ng pinaghalong ito ay para sa utak. Ang bawang ay may mga sangkap na tumutulong protektahan ng utak laban sa pamamaga at pagkasira. Mga bagay na maaring magpabilis ng mga sakit tulad ng Alzheimer at Parkinson. Bukod pa rito, pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo na tinitiyak na natatanggap ng iyong utak ang lahat ng oxygen at mga nutrisyon na kailangan nito para gumana ng maayos. Dahil dito, maaari kang magkaroon ng mas malinaw na pag-iisip at mas matagal na magandang memorya. Ang pulot ay puno rin ng mga antioxidant na nagpoprotekta sa otak laban sa natural na pagkasira dulot ng panahon at nilalabanan din ito ang mga pamamaga na maaring magdulot ng pagkawala ng memorya. At may iba pa, ang pulot ay tumutulong din na pataasin ang serotonin, yung chemical na nagpapaganda ng mood at nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan. Ang pulot ay tumutulong na mag-relax ang nervous system, pinapababa ang cortisol na siyang hormone ng stress. Kapag pinagsama mo ang bawang at pulot, mas maganda pa ang resulta. Ang kombinasyong ito ay nagpapataas ng proteksyon para sa utak at nagbibigay pa ng mabilis na enerhiya para masimula ng araw ng may sigla. Ngayon, pag-usapan natin ang atay, ang pangunahing organo na naglilinis ng katawan. Parehong mahalaga ang bawang at pulot para mapanatiling malusog ang atay. Ang bawang ay may mga sangkap na tumutulong sa atay na alisin ang mga lason, kaya mas napapabuti ang paglilinis ng katawan. Bukod pa rito, ang bawang ay may anti-inflamasyon din, kaya napuprotektahan nito ang atay laban sa pamamaga na maaaring magdulot ng mga problema tulad ng fatty liver at iba pang sakit.
Ang pulot ay kilala bilang antibacterial at anti-inflamasyon at maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga ng atay at makatulong sa paggaling nito. Kung iinom ka ng bawang na may pulot sa umaga, nabibigyan ang atay ng malakas na nutrisyon para manatiling malusog at gumana ng tama. Para sa gustong palakasin ng bato, tandaan na ang bawang at pulot ay magandang opsyon. Ang bawang ay diuretiko. Ibig sabihin, tumutulong ito na mas madalas kang umihi. Kaya mas madaling na ilalabas ng mga bato ang mga lason sa katawan. Bukod dito, nakakatulong din itong pababain ang presyon ng dugo na mabuti sa mga bato dahil ang mataas na presyon ay isa sa pangunahing sanhi ng problema sa bato. Pwede ring protektahan ng pulot ang mga bato at pagbutihin ang daloy ng dugo rito. Sama-sama, ang bawang at pulot ay maari magsilbing mga taga-protekta, tumutulong na mapanatiling malusog ang mga bato at nagpupromote ng mas epektibong paglilinis ng katawan. Isa pang mahalagang benepisyo ay para sa sistemang panunaw. Ang bawang ay may mga sangkap na nagpapasigla sa produksyon ng mga katas ng tiyan na nagpapadali sa pagtunaw ng pagkain. Bukod dito, ang bawang ay tumutulong magbalanse ng flora sa bituka at nagpapalago ng mga mabubuting bakterya sa bituka na mahalaga para sa kalusugan. Ang pulot ay nagsisilbing pampakalma, tumutulong magpagaan ng posibleng iritasyon sa tiyan at bituka, at mayroon ding natural na mga enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Kapag iniinom mo ang pinaghalong ito ng walang laman ng tiyan, inihahanda nito ang iyong sistemang panunaw para mas maproseso ang pagkain sa buong araw, tumutulong sa pagsipsip ng mga sustansya at pagtanggal ng mga lason, kaya mas gumaganda ang takbo ng bituka at mas nararamdaman mo ang ginhawa. Bagamat ang mga benepisyo para sa mga panloob na organo tulad ng puso, utak at bato ang pinakamahalaga, ang pag-inom ng bawang na may pulot ay makakatulong din ng malaki sa kalusugan ng balat. Ang bawang ay may mga katangian na lumalaban sa mga impeksyon sa balat at nagpapababa ng pamamaga. Kaya napakabisa nito para gamutin ang mga tagiyawat halimbawa. Ang pulot ay kilala sa pagbibigay ng moisture at pagtulong sa paggaling ng sugat. Kaya napoprotektahan at napapanatiling malusog ang balat. Bukod pa rito, ang pulot ay mahusay para sa paggaling ng mga sugat at paso. Pinapabilis nito ang pag-recover ng balat. Ang bawang at pulot ay maganda para sa kalusugan ng balat. Nagbibigay ng nutrisyon sa loob at tumutulong labanan ng impeksyon at paghilom ng sugat sa labas. Malaki rin ang naitutulong ng kombinasyon ng bawang at pulot sa sistema ng depensa ng katawan. Ang alitsina mula sa bawang ay tumutulong labanan ang mga bakterya, virus at fungi, bukod pa sa pagpapasigla ng produksyon ng mga puting silula ng dugo na siyang nagtatanggol sa katawan laban sa impeksyon. Ang pulot ay puno ng mga antioxidant na pumipigil sa pagkasira ng mga selula ng depensa ng katawan. Kapag sabay mong ininom ang dalawa ng walang laman ng tiyan, mas mahusay itong naabsorb ng katawan. Pinapalakas ang depensa at nagbibigay ng mas malakas na proteksyon laban sa sipon, trangkaso at iba pang impeksyon. Bukod pa rito, makakatulong ang pinaghalong ito na mabawasan ang pamamaga sa katawan, kaya mas nagiging balanse at matibay ang iyong immunity. At mayon, ang bahagi na kadalasan nalilitong lahat at nagdudulot ng maraming tanong. Paano nga ba ihanda ng tama ang pinaghalong ito? Makinig kang mabuti dahil ipapaliwanag ko ito ng hakbang-hakbang para hindi ka magkamali. Una, kakailanganin mo ng 1 o 2 piraso ng sariwang bawang. At dito na nagsisimula ang unang tanong ng lahat. Kailangan bang durugin ang bawang o pwede itong buo? Ang sagot ay, oo, kailangan durugin. Balatan mo ang mga piraso ng bawang at durugin mo ito ng maigi. Pwede kang gumamit ng tinidor, almires, o likod ng kutsara hanggang maging parang paste ito. Mahalaga talaga ang prosesong ito ng pagdurog dahil dito na-activate ang alisina, ang pangunahing sangkap ng bawang na responsabale sa maraming benepisyo nito sa kalusugan. Kung hiwain mo lang ang bawang ng pahaba o iwanan itong buo, hindi mo makukuha ang parehong epekto. Pagkatapos mong durugin ng maayos ang bawang, lagyan mo ito ng 1 kutsara ng purong pulot sa ibabaw ng paste ng bawang at haluin ng mabuti hanggang magsama ang lahat. At heto na naman ang isa pang tanong na laging tinatanong ng lahat. Gaano katagal akong dapat maghintay?
Hayaan mo magpahinga ang halo ng 5 hanggang 10 minuto. Mahalaga ang oras na ito dahil pinapayagan nitong ma-activate ang mga sangkap ng bawang at maghalo ng maayos sa pulot. Pagkatapos ng panahong yon, handa nang inumin ang halo. Inumin mo ito agad, palaging walang laman ang tiyan para masigurong maayos ang absorption ng sustansya. Sinusulit ang mga benepisyo para sa sistema ng depensa, para sa puso, at para sa pagtunaw ng pagkain. Isa pang tanong. Gaano katagal dapat maghintay bago kumain matapos uminom? Ang ideal ay maghintay ng 15 hanggang 20 minuto bago kumain ng kahit ano pa, para mabigyan ng oras ang timpla na kumilos ng maayos sa katawan. Ngayon maraming taong nagtatanong sa akin, pwede ko ba itong inumin sa gabi? Ang sagot ay oo, pwede mo. Pero ang ideal ay sa umaga, bago kumain. Dahil doon pinaka-receptive ang katawan mo at mas maganda ang pag-absorb ng nutrients. Kung sa namang dahilan hindi mo kayang inumin sa umaga, pwede mo itong inumin sa gabi. Pero laging walang laman ang tiyan mga 2 oras pagkatapos ng huling kain. Isa pang karaniwang tanong ay, gaano katagal ko dapat inumin? Ang pinakamainam ay gawin ito ng 3 linggo na iniinom at 1 linggo na pahinga. Pwede mo itong ulitin ng ilang beses mo gusto sa buong taon. At sa mismong 3 linggo na yon, mo mararamdaman ang mga pagbabagong ipinanako ko sa simula ng video. At may isa pang mahalagang bagay. Bukod sa pag-inom, ang pinaghalong bawang at pulot ay pwede ring ipahid direkta sa balat na makakatulong sa paggaling ng sugat, paso at taghiyawat. Para dito, ipahid ang manipis na layer ng halo sa bahagi ng balat na gusto mong gamutin. Iwasan ang mga sensitibong lugar tulad ng mata at hayaang nakalagay ng 10 hanggang 15 minuto. Pagkalipas ng oras, hugasan ng mabuti sa maligamgam na tubig. Pero mag-ingat, laging kumonsulta muna sa dermatologist bago ipahid sa balat dahil maari makairita ang bawang sa sensitibong balat. Ngayon at ito ay napakahalaga. Mag-ingat ka dahil kahit na nabanggit ko ang maraming benepisyo, maaring hindi angkop ang halo na ito para sa lahat. At dito, magiging tapat talaga ako sa iyo dahil may mga tao talagang hindi pwedeng uminom nito kahit kailan. Kaya tandaan mo mabuti ang mga kontraindikasyong ito. Kung umiinom ka ng gamot, pampalablaw ng dugo o ilang gamot para sa mataas na presyon, maaring makaapekto ang bawang sa mga gamot na ito. Napakahalaga na kumonsulta kasi ang doktor kung umiinom ka na anumang gamot na maaring maapektuhan ng araw-araw na pagkain ng bawang. Kung ikaw ay may gastritis, ulcer, o sobrang sensitibo ang iyong bituka, maaring makairita ang bawang sa iyong tiyan at lalong lumala ang mga problema. Sa ganitong kaso, maaari mong inumin ang halo kasabay ng kaunting maligamgam na pagkain. Huwag kailanman gawin ito nang walang laman ng tiyan. O mas mabuti pa, kumonsulta muna sa iyong doktor. Para sa mababang presyon ng dugo, ang bawang ay maaari magpababa pa nito at magdulot ng hilo at panghihina. Mag-iingat at bantayan mo palagi ang iyong presyon. Ang bawang ay maaaring makatulong na pababain ang kasukal sa dugo, na maaaring maging problema para sa mga taong may hypoglycemia o umiinom ng gamot para kontrolin ang glucose. Kung ikaw ay may diabetes, maaari mo inumin ang halo na ito, pero dapat sa tamang dami lamang at laging may gabay ng doktor. Dahil kahit ng pulot ay mas natural kaysa sa karaniwang asukal. Marami pa rin itong asukal na maaring magpataas ng glucose sa dugo. May ilang tao na maaring magkaroon ng allergy sa bawang o pulot na maaring magdulot ang mga problema tulad ng pantal sa balat, pangangati, o hirap sa paghinga. Ang mga may allergy sa pollen ay dapat din mag-ingat sa pulot. At panghuli, ngunit hindi rin gaanong mahalaga. Paano mo malalaman kung ang pulot na ginagamit mo ay puro? Dahil nakita ko na maraming taong nag-aalala tungkol dito. At tama lang naman, ang purong pulot. Kapag naglagay ka ng isang patak sa tubig, lumulubog ito nang hindi agad natutunaw. Kung mabilis itong matunaw, maaring hinaluan ito ng asukal. Isa pang paraan ay ilagay ang isang kutsara ng pulot sa apoy. Ang purong pulot ay nagkakaramilisa, ang peke ay bumubula. Bumili lagi mula sa mapagkakatiwala ang tagagawa. Mas maganda kung organikong pulot o lokal sa inyong lugar. Ngayon, curious ako malaman. Alam mo na ba ang mga benepisyo ng pag-inom ng bawang na may pulot sa umaga bago kumain?
Nasubukan mo na ba ang kombinasyong ito? Ilagay ang iyong sagot dito sa mga komento at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para malaman din nila ang mahalagang impormasyong ito. Pagpalain ka ng Diyos at pamilya mo. Magkita tayo sa susunod na video.